hindi talaga mapipigilan ang kamatayan. May kasabihan ngang kapag oras mo na talaga, kahit nasaan ka man o kahit anong ginagawa mo, oras mo na. Sa pamamaalam ng 2025, alalahanin natin at bigyang pugay ang mga pumanaw na personalidad at celebrity na naging bahagi na rin ng ating buhay. Gloria Romero. January ngayong taon nang mamaalam ang Queen of Philippine Cinema sa edad na 71. Buong entertainment industry ang nagluksa sa kanyang pagpanaw. Ilang dekada ring tumagal ang showbiz career ng itinuturing na movie at TV icon at nakagawa ng napakaraming pelikula. Kabilang na riyan ang award-winning films na Dalagang Ilocana, Tanging Yaman at Magnifico. Matutina. Sumakabilang buhay si Matutina o Evelyn Bontogon Guerrero sa tunay na buhay noong Pebrero sa edad na 78. Nagmarka ang kanyang pangalan sa iconic na 1970s sitcom na John and Marcia, kasama si Comedy King Dolphy at award-winning actress Nida Blanca. Sa isang panayam, naikwento ni Matutina na matagal na siyang nakikipaglaban sa osteoporosis hanggang sa kinailangan na niyang mag-wheelchair. Nagpapadialysis din daw siya 3 beses sa isang linggo sa loob ng 9 na taon. Delia Razon. Pumanaw ang veteran actress na si Delia Razon o Lucy May G. Reyes sa tunay na buhay noong Marso 15 sa edad na 74. Ibinahagi ng kanyang apo at kapuso star na si Carla Abellana sa Instagram ang malungkot na balita. Inilarawan ni Carla ang kanyang lola bilang the strongest, bravest, fiercest and most beautiful. Pilita Corrales. Sa edad na 85 na maalam noong Abril, ang tinaguriang Asia's Queen of Songs na si Pilita Corrales na siyang nagpasikat sa mga classic songs na kapantay ay Langit, A Million Thanks to You at Dahil Sa'yo. Pilita touched the lives of many, not only with her songs but also with her kindness and generosity. She will be remembered for her contributions to the entertainment industry, but most of all for her love of life and family. Ang post sa social media ng apo ng showbiz icon na si Janine Gutierrez, Nora Aunor. Ikinalungkot ng buong showbiz industry at ng mga Noranians ang pagpanaw ng superstar at national artist na si Nora Aunor noong Abril dahil sa acute respiratory failure. Pumida si Ate Guy sa napakaraming award-winning movies na nagbigay sa kanya ng Best Actress Award tulad ng Minsay May Isang Gamugamo, Bona, Himala, Bulaklak ng City Jail at marami pang iba. Bago siya nakilala bilang magaling na aktres, ay nakilala muna si Ate Guy bilang napakagaling na singer matapos maging champion singing contest na tawag ng tanghalan noong 1967. Haji Alejandro. Ilang taon ding nakipaglaban sa stage for colon cancer ang original kilabot ng mga kolehiyala na si Haji Alejandro bago pumanaw noong Abril sa edad na 70. Nagsimula ang kanyang singing career noong dekada 70s na siyang nagpasikat ng mga classic OPM hits na Kay Ganda ng Ating Musika, Nakapagtataka, Tag-Araw, Tag-Ulan, Panakip Butas, If I Were Man Enough, at May Minamahal, Jiggly Caliente. Na maalam ang drag queen na si Jiggly Caliente noon ding Abril sa edad na 44. Ayon sa ulat, pumanaw siya sa ospital matapos makaranas ng malubhang komplikasyon dulot ng isang matinding impeksyon na naging sanhi ng pagputol sa malaking bahagi ng kanyang kanang binti. Kinumpirma ng kanyang pamilya na ang sanhi ng kanyang pagpanaw ay sepsis matapos ang isang seryosong paglala ng kanyang kalusugan. Sumikat at nakilala ng husto si Jiggy nang mag-join sa American reality competition na RuPaul's Drag Race, Ricky Davao. Itinuturing na malaking kawalan sa showbiz industry ang pagkamatay ng premyadong aktor at direktor na si Ricky Davao na pumanaw noong Mayo dahil sa cancer. Siya ay 63 taong gulang. Maraming beses nang pinatunayan ni Ricky ang kanyang versatility as an actor. Dahil bukod sa pagdadrama, sumabak din siya sa action at comedy. Nagsimula siya bilang stage actor at dancer. Pinagkatiwaan din siya ng ilang TV network bilang direktor. Amay Bisaya. May 8/2025 nang sumakabilang buhay ang komedyanteng si Roberto Reyes o mas kilala bilang si Amay Bisaya sa edad na 67. Magmarka siya sa mga manonood bilang sidekick ng Action King
na si Fernando Poe Jr. sa mga pelikula nito, Freddie Aguilar. Sa edad na 72, pumanaw ang OPM legend na si Freddie Aguilar due to multiple organ failure habang nakakonfine sa Philippine Heart Center. Umani ng napakaraming parangal sa Pilipinas at maging sa ibang bansa ang kanyang 1970s hit song na Anak. Nirelease ito sa mahigit 50 bansa, isinalin sa 29 na languages at nagkaroon pa ng 100 versions. Ilan pa sa mga makabuluhang kanta na pinasikat ni Ka Freddy ay ang Bayan Ko, Katarungan, Magdalena, Pangako, Luz Viminda, Bulang, Pipi at Bingi at marami pang iba. Red Sternberg. Ikinagulat ng mga fans ang biglang pagkamatay ng TGIS star na si Red Sternberg noong Mayo dahil sa heart attack, 3 araw bago ang kanyang 51 kaarawan. Sumikat si Red sa showbiz dahil sa kanyang nakakatuwa at nakakaaliw na role bilang Kiko sa 1995 youth-oriented series ng GMA7 na TGES. Nakasama rin siya sa mga pelikulang Cool Bulol, Laging Naroon Ka at My Pledge of Love. Sa kasagsagan ng kanyang kasikatan noon ay biglang nagdesisyon si Red na mag-migrate sa Amerika. Kokoy Laurel. Pumanaw ang stage and screen actor na si Victor D. Laurel o mas kilala bilang Kokoy Laurel noong June sa edad na 72. Nakilala at sumikat ng husto si Kokoy bilang on-screen partner at ka-love team ni superstar Nora Aunor. Nagtambal sila sa mga hit movies na Lollipops and Roses at Burong Talangka at Impossible Dream. Naging member din si Kokoy ng Repertory Philippines at naging bahagi pa ng musical na Miss Saigon at Les Miserables. Lolit Solis, July 3, 2025. Nang tuluyang mamaalam ang talent manager at veteran showbiz columnist na si Lolit Solis sa edad na 78. Matagal-tagal din siyang nakipaglaban sa kanyang kidney disease. Nakilala si Lolit Solis bilang matapang na manunulat sa mundo ng showbiz at palabang talent manager. Bukod dito, sumabak din si Manay Lolit bilang host ng Star Talk at Celebrity TV. Fritz Infante. Binawian ng buhay si Fritz Infante sa kanilang tahanan last July 21, 2025 due to natural causes. Nakilala siya bilang mentor at director sa music, theater, film at sa TV. Bayani Casimiro Jr. Nagmarka sa mga Pinoy viewers si Bayani Casimiro Jr. bilang si Prinsipe K sa phenomenal comedy fantasy series na Okay Ka Fairy Ko na pinagbidahan ni Vic Soto, Alice Dixon at Ice Segura. Namatay ang komedyante dahil sa cardiac arrest noong Hulyo sa edad na 57. Francis June Posadas. Nitong nagdaang Agosto sumakabilang buhay ang veteran film director na si June Posadas. Siya ay 76 na taong gulang. Walang inilabas na dahilan ng kanyang pagkamatay ang pamilya ng direktor. Mike De Leon. Nakilala si Mike De Leon sa kanyang mga award-winning movies na may temang social justice tulad ng Sister Stella L, Batch 81, Kisap Mata, Itim, and Kakaba-Kaba-Kaba. Pumanaw ang award-winning filmmaker noong August sa edad na 78. Complications of prostate cancer ang naging sanhi ng pagkamatay ng award-winning director Loli Mara. October na maalam ang veteran actress na si Gloria Mara o Loli Mara, passed away in October sa edad na 86. Her family did not publicly disclose the specific cause of her death, only confirming her passing and expressing their grief. Her family described her as a strong, loving, and compassionate woman, but remained private about the medical details. Davy Langit. Matapos ma-diagnose ng spondylodiscitis, isang uri ng spinal infection, pumanaw ang singer-songwriter na si Davy noong October sa edad na 38. Nagsimula ang career ni Davy sa reality singing competition ng ABS-CBN na Pinoy Dream Academy noong 2006. Ilan sa mga sumikat niyang kanta ay ang Selfie Song, Wedding Song at 2 letra. Dwight Gaston. Si Dwight Gaston ay isang musician, art director at costume designer. Sumakabilang buhay si Gaston noong Oktubre sa edad na 66. Wala ring inilabas na dahilan ng kanyang pagkamatay ang pamilya ni Dwight. Eman Atienza. Nasyak ang lahat ng mga nakakakilala at sumusubaybay sa bunsong anak ni Kim Atienza na si Eman Atienza matapos mabalita ang kanyang biglang pagkamatay.
kinumpirma ng pamilya Atienza ang pagpanaw ng 19 na taong gulang na social media personality last October 24 sa kanilang tahanan sa Los Angeles, California. Dahil sa matinding depression, nakakalungkot na tinapos ni Eman ang sariling buhay. Patrick De La Rosa. Pumanaw ang former actor at politician na si Patrick De La Rosa noong October na kinumpirma ng kanyang kapatid na si Dr. Marlon Gilbert De La Rosa. Patrick passed away from complications of lung cancer, which he was diagnosed with 3 years before his death in October 2025 in California. Louie Reyes. Ibinalita ni Cesar De La Fuente na namaalam na ang kanyang asawang veteran singer na si Louie Reyes nitong October. Filipino jazz icon, died at the age of 68 due to ovarian cancer. Ana Feliciano. Heart attack ang ikinamatay ng dancer at noontime show choreographer na si Ana Feliciano sa edad na 65 na kinumpirma ng daughter-in-law niyang si April Feliciano. Pumanaw si Ana habang nakakonfine sa isang hospital sa San Mateo, Rizal. Bago na maalam, isa sa mga huling naging trabaho niya sa telebisyon ay ang pagiging choreographer ng mga dancers sa show ni Willie Revillame. Piwi Polintan. Ipinagluksa ng music industry ang pagkamatay ni Piwi Polintan, ang lead vocalist ng bandang Jeremiah, noong October 28. Siya ay 47 taong gulang. Ayon sa ulat stroke, ang naging sanhi ng pagkamatay ni Piwi. Rosa Rosal. Sumakabilang buhay ang veteran actress at humanitarian na si Rosa Rosal sa edad na 77 nitong nagdaang Nobyembre. From septic shock due to pneumonia and kidney failure, having passed away at the Cardinal Santos Medical Center. Her death followed complications from these conditions, leading to the widespread mourning of her legacy, particularly as a longtime Philippine Red Cross governor. Dido De La Paz. November 22, nang mamaalam ang veteranong character actor na si Dido De La Paz matapos makipaglaban sa adenoid cancer sa loob ng 7 taon. Siya ay 69 na taong gulang, Bing Davao. Edad 65 nang pumanaw ang veteranong aktor na si Bing Davao dahil sa cardiac arrest. Sumakabilang buhay ang aktor nitong nagdaang Disyembre 20. Kuhol, pumanaw ang veteranong komedyanteng si Kuhol nito lamang December 22, 2025 sa edad na 66 na taon. Namatay si Kuhol o Douglas Arthur Supnet sa totoong buhay dahil sa high-risk pneumonia at komplikasyon sa hypothyroidism.